Isang mapagpalang araw na naman mga idol. Welcome na naman sa isang episode ng Moto Features at ang bibida nating motor, walang iba si Rusi Flame 150X. Gaano ba ito kaganda at kasulit? Alamin natin yan sa video na to. Welcome to Haju Moto Vlogs. Let's go! Ito na, magandang umaga. Meron tayong binisita dito sa Rusi Candelaria. Okay, ito ang Rusi 150X. Ito yung flame mga idol. Yan. Napakaganda, napakasolid yung mga idol. So sa unahan makikita natin na very sophisticated. May mga pakanto, may pa-M na design dito. Tapos meron siyang parang carbon loading na ewan. Then yung kanyang pinaka-headlight is para siyang Honda RS. Okay? Tapos meron siyang daytime running light dito na meron siyang LED na headlight. Tapos meron po siyang LED na turn lights or signal lights mga idol. Sa suspension ay gumagamit po ng telescopic fork. Okay? Disc brake naman para sa kanyang braking system. Mags po ang ginamit niya. 2-pot caliper na may sukat na gulong na 1790-17 tapos tubeless na po siya mga idol. So, hindi na rin papahuli talaga ito si Rosie mga idol. No? So, makikita rin naman natin yung kanyang fender. Wow. Okay, dito naman tayo sa likod mga idol. Meron po siyang sharp edges design ng kanyang taillight mga idol. Okay. Then, makikita natin na ginamit niya rito LED na po siya. Tapos, LED na rin ang kanyang turn lights. Tapos, yung turn lights niya is flexible mga idol. Okay? Tapos, may malapad na back fender. Siyempre, hindi mawawala, Rusi. Sabot-sabot lang. Then, pagdating naman sa kanyang suspension sa lalikuran, ay gumagamit ng center monoshock absorber mga idol. Okay? Braking system, disc brake po siya, 1-pot caliper. Mags po ang ginamit. Ang sukat ng gulong ay merong 110/70-17 mga idol. Tubeless rin po mga idol. Ang ganda ng mags niya, no? Two-tone. Okay, side profile naman tayo mga idol. Kita natin yung speaker nga, no? So, meron po siyang halong black. Tapos, meron po siyang neon green. Ayan, neon green. Tapos, nandun din yung 150X. 6-speed dual overhead cam. Tapos, meron nakalagay dito na fuel injected na po itong motor na ito. Then, Euro 4 compliant na po siya. Tapos makikita natin na napaka-solid, napakalinis ng kanyang makina na naka-organize mga idol. Oh. Ito yung kanyang brake para sa kanyang likuran. No? Ito yung brake pedal niya mga idol para sa kanyang likuran. Tapos makikita naman natin na wala po siyang kickstarter. No? Sa mga underbone na ganito is wala talagang kickstarter. Okay? Then dito naman yung kanyang muffler. Solid, stainless, mga idol. Wala po siyang takip. Pero, I think, hindi naman siya mainit. Just in case na, ano, siguro meron siyang heat absorber. But anyway, wala po siyang cover. Pero maganda dito, yung stainless steel niya. Tapos, meron po siya dito na high temperature black. Okay? Asan dito yung kanyang pillion footrest na napaka-solid, mga idol. Ayan, no? Damn. Okay, sa kabilang gilid naman, mga idol, kung anong sticker na nakita nyo, ganun din dito sa kanyang kabilang gilid. Wala nga lang yung fuel injection na nakalagay, pero ganun pa rin. Okay, makikita pa rin natin yung makina. Okay, napaka-solid, napaka-linis tignan. Tapos nandito yung single shifting na merong 6-speed gear shifter na pagpipilian. So, matulin-tulin din ang pagpipilian mo, 6 gear, no? Tapos nandito yung kanyang chain drive para sa kanyang hatak. Okay, ang sukat ng sprocket niya ay 428 41T, hindi po siya 428H. Okay? 428 lang siya. Alright? At makikita naman natin yung kanyang susian para sa kanyang underseat compartment. Okay?
Then, taas naman tayo mga idol. Makikita natin na digital meter na ang ginamit niya rito sa kanyang panel. Maraming information na dapat mo malaman. Okay, mas useful po ang digital kaysa sa manual speedometer. Okay? Tapos yung kanyang susian, napaka-solid. Meron po siyang mismong takip. So meron po siyang shutter lock key. Okay? Yan, kailangan mo lang takpan para hindi agad-agad mananakaw ng mga magnanakaw. Okay? So makita naman natin yung kanyang handle mga idol. Very sporty look ang disenyo ng kanyang handlebar. Okay? Button and switches naman tayo mga idol. So ito yung high and low. Tapos yung on and off ng headlight. Tapos turn lights, then busina. Tapos andito naman is electric starter lamang. Okay? Sa tingin ko pwede to yung XRM125. Okay, yung buttons niya. Just in case na magkaroon ng problema. Okay? Tapos pagdating naman sa controls naman mga idol, meron dito sa kaliwa na throttle control with brake lever sa unahan. At hand grip with clutch lever dahil ito ay manual transmission na kung saan gumagamit ng clutch, cambio, at gas. So, recommended ito sa mga baguhan na dapat mag-aral mabuti bago makipaghalibilo sa daan. Alright? So, pagdating naman sa mga convenient feature, I think meron na tong USB. Yes, sir. So, meron mo na po siyang USB charger na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. No, kung sakaling long drive at kailangan mo mag-charge, yes, sir, meron na po siyang charger area. Okay? So, wala naman masyadong convenient features. Yun lang. Then, makikita naman natin dito sa kanyang harapan ng yag balls at pulse talkers ay makikita natin yung kanyang exhaust ng makina. Alright? Then, dito naman sa kanyang upuan mga idol, mas simple lang mga idol. Ayan. So, konting tabas dito, tapos sa pillion, yan. Check natin kung ilang upuan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 na katao kung ganun lang kalimpis ang wet box nyo. Pero 2 tao lang in reality. Okay, pagdating naman sa foam, very good. Okay naman siya, standard. Tapos meron siyang Rusi na nakalagay sa kanyang cover. So, kalmot po sa attraction ng kanyang cover dito mga idol. Ayan, na yung underseat compartment niya is, wala po siyang underseat compartment. Meron lang po siya dito yung exhaust. Pinakabugahan ng kanyang air breather. Then, andito naman yung kanyang fuel refiller na merong alulod system. Yan, very good siya dito. May napansin lang ako dito, ito yung tornilyo. Ang ganda. Yan, para siyang aftermarket na tornilyo. Yayamanin bolts. Parang chrome. Okay? Oh, solid, good. So, yan, pag-usapan naman natin ang kanyang seat height pagdating sa 5'3 na 5'4 na katulad ko. At tingnan natin yung kanyang dimension, okay? So, let's go. At ito na nga si Rusi 150X Flame. Okay, tingnan natin kung pasok ba ito sa may kaliitan ng bias or 5'4 in height na katulad ko mga idol. So, try natin sakyan. Ayan, goods naman mga idol para sa akin. Yun nga lang, syempre, medyo tingkad na talaga tayo kasi meron din kataasan yung kanyang wheel or yung ground clearance niya mga idol. But anyway, kung gusto nyo pababaan, meron tayong possible na pwedeng gawin. Pwede natin pa-lowered, babaan yung gulong, maraming pwedeng gawin. So, kung gusto nyo ng convenient, pwede nyo siyang pa-lowered. Dimension mga idol, kita natin, very compact naman siya, pwedeng isingit-singit sa daan. So, recommended dito sa mga kamote na gusto talaga mangarera sa daan. Bigat mga idol, magang naman siya mga idol. So, kayang-kaya ng mga lady rider. I'm 58 kilo nga pala. So, basic lang mag-bunny obra, reverse, forward, goods naman siya. Underbone talaga is nakababa yung kanyang handle. So, kung long ride mga idol, kailangan matiisin ka sa sa likod kung sakaling mangalay, no? So sa mga underbone talaga nakababa talaga, hindi siya naka-upright position. So, but anyway, okay naman siya sa forma, lahat okay naman siya. So, goods naman siya mga idol. At ito na nga mga idol, pag-usapan natin ang kanyang updated price regarding sa cash and installment ito via Rusi Candelaria Zambales branch. At ang exact na address nila is nasa Poblacion Candelaria, Zambales. So, along the highway lang po sila mga idol. Okay? So, ang Flame 150X FI na may 4 valves na po mga idol ay merong cash na 75,000 pesos. At kung sakaling installment naman mga idol, meron po siyang down payment na 4,000 pesos. At ang monthly installment naman nito para sa 3 years
ay nasa 3,400 pesos. At kung sakaling maaga ka or on due date ka magbayad, ay meron itong rebate na 300 pesos. Paalala lang mga idol, ang presyo ay pwedeng magbago. Depende po yan sa lugar, dealer at promotion ng bawat dealer na pupuntahan nyo. Kaya wag sana magtampo kung biglang tumaas o bumaba. At ayun na nga mga idol, ang Rusi Flame 150X. At para sa inyo, sulit ba ito o hindi? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Yes, ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.